Ayan po, at totoo naman po yan, napakarami na po at patuloy po ang pagdami ng wala ng masaing nating mga kababayan. Bago po natin talakayin ang ating main topic, ay nais ko lang po munang pasadahan ito. Nagkalat na po sa social media at pinag-uusapan na po na itong Iglesia ni Cristo ay maaari daw pong magaya or matulad sa naging kapalaran ng QOJC na binastos ng bangag administration ito. Ayan. At yan po ay ipapaliwanag natin maya-maya lamang kung bakit nila sinasabi at pinag-uusapan na baka raw magaya sa QOJC itong Iglesia ni Cristo. Ayan. Marcos, bakit mo kami niloko? Bilog na bilog sa pangako mo. Ngunit ngayon ika'y aming nabisto. Panay palang lagay sa bulsa mo. Layas ka na, Marcos. Punong-puno ng bayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang piling. Taong bayan, wala nang babae. Ayan po. So, yun na po, balikan na po natin yung pinag-uusapan na ngayon sa social media na malamang ay baka raw magaya itong Iglesia ni Cristo sa naging kapalaran ng QOJC na binastos ng walang pakundangan ng Marcos administration. Ipapaliwanag ko lang po ang QOJC po ay isa rin po yan sa sumuporta ng solido dito sa tandem ng Marcos Duterte na ito. Ibig pong sabihin ay talaga pong bumoto ang lahat ng mga QOJC member dito sa kay bangag na ito. Kasama na po katandem niya itong si Vice President Sara Duterte. Isa-isahin lang po natin At pagkatapos nga po niyang pagkatapos pong tinulungan ng QOJC para maluklok itong Marcos na ito, ano pong ginawa? Kitang-kita nyo naman po kung papaano lang binastos maging ang simbahan, maging yung kanilang bahay dalanginan ay talaga namang binastos at binalahura ng mga kapulisan sa pangunguna ni Ture. Ayan po. So, ibig sabihin po ay nakita na po natin ang pattern Hindi lang po yan. Pansinin po ninyo, lahat ng tumulong dito kay Bangag, lahat po yan tinalikuran niya. At hindi lang pong basta tinalikuran, binastos talaga. Okay, magawi na tayo rito sa dito kay Ture na talagang yan yung pitbull or bulldog nitong Marcos administration na talagang walang pakundangan kung paano lang balahurain at salaulain ang compound ng QOJC. Pagkatapos po nilang mapakinabangan itong si Ture, anong ginawa? Ora mismo tinanggal. Kita nyo naman po yan, di po ba? Pangatlo, itong si Chavit Singson, naririnig nyo naman po siguro na yung hinaing ni Chavit Singson na talagang siya ang tumulong. Lahat na, pati daw yung eroplano at helicopter ni Chavit Singson ay ipinagamit pa dito kay Bangag na ito. Ni Chavit Singson. Pero, di ba napanood nyo naman siguro yung sinasabi ni Chavit Singson? Ano to? Pagkatapos yun ay, sabi pa nga, may Alzheimer disease na nga raw itong si Bangag dahil nga hindi na raw siya kilala.
tinalikuran na rin si Chavez Singson. Pangatlo po yan. Pang-apat, yun pong ipinaglaban siya magmula doon sa drug test niya doon sa Sintox na yun. Sino? Itong si Attorney Vic Rodriguez. Pagkatapos na manalo siya, pinalayas na lang basta. Di ba? Wala po talagang utang na loob itong bangag na ito. Ngayon, bakit naman nasali ang Iglesia ni Cristo na maaaring magaya dito sa kapalaran ng KOJC na binastos at sinalaula ng bangag administration? Kasi nga po, ito po yung kwan. Ito po yung siste. At dahil ang usapan pala ay magpapahayag lang daw sila ng itong mga magnanakaw daw kuno at sinasabihin lang daw yung transparency and accountability doon sa mga nagnakaw. Pero wala man lang silang napangalanan kahit na sino. Obvious na tinutukoy na rin nila si Marcos pero hindi nila pinangalanan. Ngayon, okay lang yun. Sana. Ang problema nito, yun nga yung sinasabi ko, na pinapaliwanag ko, na pinayagan kasi nila yung mga politiko na nagsalita dyan, kagaya ni Senador Marcolita at nitong si Senador Amy Marcos, na kung saan ay talagang binakbakan ni Amy Marcos pagpapahiya sa buong mundo yung ginawa ni Senator Amy Marcos. Ngayon, ang kanino ngayon nagagalit? Itong Marcos administration. Natural dito sa Iglesia ni Cristo kasi pinayagan nila na pagsalitain si Amy Marcos na hindi man lang nila briefing muna. Kung may briefing man ay bakit nga nakalusot itong yung mga ganong salita ni Amy Marcos. Kaya po doon sa yung mga membro po ng Iglesia ni Cristo na nagko-comment, intindihin niyo pong mabuti itong sinasabi ko. Intindihin niyo pong mabuti bago kayo mag-comment. Kasi pag nagko-comment po kayo na hindi niyo naman tinapos yung buong video ko, yun po yung sinasabi kong bobo, tanga. Kasi nagko-comment kayo na hindi niyo nalalaman yung kino-comment ninyo. Yan po yan. So ngayon, anong gusto kong palabasin dito? Ang gusto ko pong palabasin dito ay malamang nga sa malamang dahil mayroon ng pattern yung ginawa nga nila sa KOJC at dito sa lahat ng mga tumulong pagkatapos tulungan at pagkatapos na maupo na sa pwesto at nanalo na, tinalikuran lang basta nitong si Bangag. At yung nga sinasabi ni Chavez Singson na walang utang na loob itong utang ng ina mo na Bangag na ito. So yun po yung sinasabi ko. So baka yun po malamang-lamang ay ganun daw nga ang mangyayari sa Iglesia ni Cristo dahil lang doon sa pagsasalita ni Amy Marcos na buong mundo ay nakaalam na doon sa mga ibinulgar ni Amy Marcos. Nakakahiya nga naman. Sa totoo lang. So, may usap-usapan na nga na mayroon din po pala silang uungkatin. Yan ang, kung ano man yun, hindi ko rin po alam. Pero, sabi ko nga, magagaling po ito, mga nandyan. Lalo na itong tagapagsalita nito, na si ano to, yung po bang parot. May gandang gabi, Pilipinas! Yan. Di ba? Pagka na-press score yan, may gandang umaga, Malacanang press score! Di ba?
Yan po si palengkirang tara-tara nitong tagapagsalita dyan na si Castro. Yan po yan si palengkirang tara-tara na mabantot ang bunganga. Hindi ko na sasabihin na mabantot dyan yung baba niya. Bunganga niya kasi mabantot magsalita. Yun po yan. Kaya intindihin niyo pong mabuti. Dahil ang sinasabi ko po rito, ulitin ko lang po, lahat po ng mga tumulong kay Marcos, bigla na lang niyang pinalikuran. O kagaya nitong si Juan. Pagkatapos palitan ni Bersamin itong si Vic Rodriguez, Atty. Vic Rodriguez, hindi ba't itong si Bersamin na naging executive secretary, yan po yan, kahit na mukhang tuko yan, abay sip-sip po yan kay Bangag. Lahat po yan, sinip-sip niya siya, baka nga hinigop-higop pa niya ang tumbong nitong Bangag na ito. O, yung matandang yan na mukhang tuko. O, ngayon, nag-iiyak itong si Bersamin. Dahil hindi raw siya nag-resign, kundi tinanggal siya. O, anong sabi ko? Lahat ng pagkatapos niyang pakinabangan ay wala na, nakakalimutan na niya. Kaya nga talagang puro panlaluko ang ginagawa nitong Marcos na ito. Marcos, bakit mo kami niloko? Bilog na bilog sa pangako. Ngunit ngayon ika'y aming nabisto. Panay palang lagay sa bulsa mo. Layas ka na, Marcos. Punong-puno ng bayan sa'yo. Mataas ang taxes, mahal ang piling. Taong bayan, wala nang babae. Yan. So, yan po yung kwan. Pagkatapos nga raw nila kwan ito, pakinabangin yung isang tao, ayon naman, panluloko yung ginagawa nitong Bangag nito. So, yun po ang sinasabi ko. Kasi, kaya ko po nasabi yon dahil ito rin pong Iglesia ni Cristo ay sumuporta po dito kay Bangag na ito. At hindi rin po malayo. Bagamat sumuporta yan, hindi rin po malayo na ganun nga ang gagawin nila. Baka bastusin din po yung Iglesia ni Cristo. Dahil wala pong pinipili pagkabangag ng tao. Anyway, kaya naman po ako nagsasabing bangag dito, hindi po sa akin galing yan. Galing po yan sa mismong kapatid nitong si BBM. So, ganun lang po. At hindi naman po tayo magsasalita rito ng sasabihin nitong si Taratarang Castro na ito na paninira lang daw ni Amy Marcos yun. O ikaw na taratara ka na mabantot ang bilat. Mismong kapatid yan, wala ka sa posisyon para magsabing walang katotohanan o paninira lang ni Amy Marcos yun. Hindi ka kasali sa pamilya. Taratara ka. Palibasa, napanan ka na rin, nasungal-ngalan ka na rin ng kwarta. Mga kaibigan, puntahan niyo po yung mga videos niyan. Kung makapagsalita yan kay Marcos, wagas. Ang dami-dami po niya sinabi yan kay Marcos. Ngayon, higop tumbong itong si Castro na ito dito kay Marcos. Pero kung manira yan kay Marcos, dati grabe. Kung manira, imaginin mo, sabi pa nga niya dati, mukhang kohol daw yan si Marcos. Tapos magnanakaw. Yan mismo si Castro na yan, ang nagsabi. Tapos hindi pa raw yata tuloy yan. Yan ang sabi ni Castro. Kung manira itong Castro na ito, ganun-ganun na lang. Tapos ngayon, ganun na lang kung makapaghimod tumbong kay Marcos. Abaw, Castro.
maghinay-hinay ka dahil hindi ikaw membro ng pamilya na para sabihin mong hindi totoo at nagsisinungaling lang si Amy Marcos. Tanga. Anyway, at talagang ito, sa ngalan ng pira. At kaya itong tara-tara na ito, talagang todo tanggol dito kay Marcos na dati niyang siniraan na sinabi niyang mukhang puhol itong si BBM. Ayan. At mamaya po, mag-comment po kayo ha. Mayroon akong konting palaro. At walaan nyo lang po kung magkano itong presyo ng relo ko ha. Pagka po, mag-comment lang po kayo dyan kung magkano. Kung alam nyo po, ang maghula lang po kayo kung magkano ang presyo ng relo ko. Tapos, yung susunod na vlog ko, saka ko i-announce kung sino yung nakahula nitong presyo ng relo ko. Ngayon, kung ang tanong nyo naman, ano ang maging premyo, kung sakasakalit tumama kayo dito sa presyo ng relo ko, no? So, pagka nakuha ninyo, kung nahulaan ninyo, ang magiging premyo ay magbibigay po ako ng 1 milyon. 1 milyon po ang ibibigay kong premyo sa makakahula ng presyo nitong relo ko. Ano po? Ganun po. So, 1 milyon po ang premyo. I-announce ko po yan dun sa susunod na vlog ko. Ano? Ganun po ang natin. Para po magkaroon naman tayo ng kasi nga po tinatamad po talaga ako magparapol doon sa John Birana vlog. Tinatamad po talaga ako. Sige, darating din po ang araw na sisipagin din po ako. Katunayan po, nandyan po lahat sa timba yung mga pangalan ng mga nagpadala ng katibayan na nakapag-subscribe sila dito sa Birana Live Studio TV at doon sa June Birana Vlogs. Ayan, tuloy lang po. Hindi ko tumigil ako sa pagpaparapol, ay wala na yon. Tuloy po yon. Kaya lang tinatamad talaga ako at marami po talaga akong inaasikaso ngayon. Marami akong mga kausap na tao at talagang sobra po ang busy ko. At pag matapos naman po itong mga itong mga inaasikaso ko, pray na po ulit ako mag-raffle doon sa John Birana Vlogs. Kaya nga po doon sa Tarik Hasan Mirza, or dito na rin sa Birana Live Studio TV, mag-comment kayo dyan. I-comment po nyo yung katibayan, ipadala nyo po dyan yung katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa dalawang channel ko, John Birana Vlogs at saka dito sa Birana Live Studio TV. At tuloy po yun. Hindi po mawawala yon at hindi rin po titigil yon. Nandyan po yung mga pangalan ng mga nakapagpadala ng kanilang katibayan sa Tarik Hasan Mirza Messenger. At ang dami ko po talaga pong inaasikaso ngayon, kaya minsan pagod na rin ako. Hindi ko na po naasikaso kasi usually pagka gumawa ako ng video rito sa Birana Live Studio TV, isinusunod ko na po yung John Birana Vlogs para lang po doon sa raffle. Kaya dalawin nyo po yung John Birana Vlogs, i-roll nyo po yun, tingnan nyo po kung yung mga yung mga paraffle, halos puro raffle lang po yung nagaganap doon. So yun po. Isa lang po ang natin din, dahil ang sinasabi ko po kasi, pag umabot po itong Birana Live Studio TV natin ng 150,000, kasi 130 plus na po tayo ngayon, ay magbibigay po ako ng premium sa raffle ng 1.5 million. Yun po yan.
At ngayon, ay naisipan ko lang, hindi naman ganun busy kung isisingit ko lang, ito na lang muna, dito muna tayo mag-focus, dito muna kayo maghula sa kung magkano po itong arelo ko. Sa tingin lang po ninyo. I-comment lang nyo po dito sa video ito. Ano? At pagka hindi na po ako busy, puro kan po kayo na madami pong inaasikasong export. Ay, siya nga po pala. Speaking of busy ako dahil dito sa mga inaasikaso kong for export namin ng mga solar panel. Karamihan po dito ng mga empleyado ko, mga Iglesia ni Cristo. For your information lang po. Karamihan po sila. Iglesia ni Cristo. At marami din po na Iglesia ni Cristo na scholar ko. Mapapulis man yan, mapakakursong normal, marami po. Out of 300 na scholar ko sa college, high school at elementary. Yan po yan. Kaya yung mga nagko-comment dito na membro ng Iglesia ni Cristo, yung alam ko po, yung mga nagko-comment na yung mga bobo po yun eh. Mga bobo. At kaya hindi na dapat pinapatulan yan kasi ang alam ko dyan talaga, marami dyan ang bobo. Kasi nga, marami dyan yung nagutuman. Marami yung nagutuman dyan. Kaya marami dyan yung bobo. Kaya ganun na mag-comment sila sa akin. Kaya nga sinasabi ko, paulit-ulit yan, na sinasabi ko, kilalanin nyo muna ako, alamin nyo muna ang kasaysayan ko. Ganun lang po. O baka kung gusto naman ninyo, ay, hindi na talaga maasikaso eh. Anyway, ganun na lamang po siguro. At, pangsamantala, dito lang po, magkano ba yung sinabi ko kanina na magiging premium makakahula nito? Presyo nitong relo ko 1 million. 1 million po ibibigay ko. At hindi lamang po ngayon lang ito nangyari. Yung mga ganito, nagpapahula-hula ako ng mga ganito. I-review nyo po yan. Dito sa Birana Live Studio TV, ang pagkakaalam ko, may mga binigyan ako ng 50,000. At may mga parapol ako 250,000. Mga ganyan. At doon po sa June Birana Vlogs, doon po, pure raffle po yun. Raffle po talaga yun. So yun po. Kilalanin nyo ako. So, ulitin ko lang, hindi po nawawala yung mga pangalan nung nakapagpadala ng katibayan na nakapag-subscribe kayo dito sa dalawang channel. June Birana Vlogs at saka dito, ito mismo, Birana Live Studio TV. Sabi ko nga po, hindi lang po ako tinatamad. Talagang pagod din ako. Ang dami ko talagang inaasikaso. Yan. Yan po, para malaman lang din po ninyo. Para kahit pa paano, yung nagsabing mayabang ako, ay sige, okay lang yan. Kung magyayabang ako at may katotohanan, then so be it. At kung nagyabang ako, pinagyabang ko, yung mga dami kong scholar na Iglesia ni Cristo, dami kong yung sinasabi kong pinapakain ko, kasama na po sila doon sa iniikutan po namin na dating 1,000 na pamilya, ngayon 3,000 families na sa dami ng mga hirap na hirap sa buhay ngayon. Kasama na po dyan yung ibang mga membro ng Iglesia ni Cristo. Yan po yan. So, kung kayabangan man yun, di maglaway ka. Yun po yung sinasabi ko. Na dati, hindi lang ako hampas lupa, patay gutom pa ako. Hindi ba't kinikwento ko sa inyo? Na naranasan kong kumain ng talbos ng kangkong na hindi ko niluto, na kahit asin, hindi man lang nabudburan para lumasa yung talbos ng kangkong.
Dahil sa kagustuhan ko lang na malamnan yung aking nagkumakalam na sikmura sa sobrang gutom. Ganun po ako ka patay gutom at hampas lupa nung panahon na yun. Pero ngayon, ano yung sinasabi ko? Wala akong ipinagdarasal dito, lalo na po kung nandyan ako sa exclusive room ko. Mayroon po akong exclusive room na dalanginan ko. Dito, dyan ako nagdarasal. Ano yung lagi kong pinagdarasal? Para lang po malaman ninyo. Lord, stop mo na ang pagbibigay ng blessings sa akin. Ako na po nag-i-stop sa ating Panginoon na tigilan na niya ang pagbibigay or patuloy niyang pagbibigay ng blessing sa akin. Kundi, bagkos Lord, ibigay mo ng diretso. Yung instead na blessing na binibigay mo sa akin, dito mo lang idiretsong ibigay sa lahat ng mga subscriber ko. Kung tutuusin, at sigurado ako, walang taong nagdasal ng ganyan para sa kanyang kapwa. Ako lang po yun. Kagaya lang po nitong mga politikong ito. Tingnan mo, sobra-sobra na yung mga kayamanang pinagnanakaw nitong mga ito. Pero ayaw pa nilang maglubay, ayaw pa nilang tumigil. Bagkos hanggat mayroon silang nagnanakaw sila, walang kakuntintuhan. Kasi ang katwiran ko po, nasa akin na po lahat. Ano pang hahanapin ko? Kung gusto kong magpahangin-hangin sa gitna ng dagat, mayroon akong sasakyan pandagat. Kung gusto kong sasakyan na panlupa, mayroon akong sasakyan panlupa. Kung gusto ko ng sasakyan na panghimpapawid, mayroon akong walis tingting. Lalangisan ko lang yon. Tapos doon ako kakabayuhan ko lang yung walis tingting, lilipad na. So mayroon akong sasakyan pan himpapawid. Ano pa ang kailangan ko? Niwala akong nisintabos na hawak. Ni asin nga, hindi ako makabili. Para asnan ko sana yung talbos ng kangkong para magkaroon ng lasa. Ganun po ako kapatay gutom. At dahil sa pananampalataya ko sa ating Panginoong Diyos, ito, binago niya ang buhay ko. Na hindi ko kailangan man ginamit ang ibang tao na ipagdasal ako, ako mismo ang lumapit sa Kanya. Ako mismo ang nagbigay sa Kanya ng pananampalatayang hindi kailanman matatawaran. Ganun lang po. Hindi nyo kailangan ipagdasal kayo ng inyong mga pastor. Mga pari na yan, lalo na kung mga pari na nagdarasal sa inyong mga manyak at mga adik. Hindi nyo po kailangan yan. Yun po yung sinasabi ko. Magkakasala lalo kayo. At lalo kayong mabubulid sa kamalas-malasan. Kapag kapatuloy kayo na sumasa ilalim sa mga kung ano-ano pang mga pastor na yan. Kagaya ba ni Abante? Ipagdarasal kayo sa tingin ninyo. Igagrant ng Panginoon yan kung ipagdasal kayo ni Abante. Hindi, palagay ko. Sa tingin ninyo, pag ipinagdasal kayo nitong pare na 15 years na adik na hanggang ngayon, igagrant ng Panginoon yan? Pare hanggang ngayon yan. 15 years nag-adik. Sa tingin nyo,
Kapag kayo pinagdasal kayo nitong pare na rapist na ito, sa tingin nyo, igagrant ng Panginoon yung dasal niya para sa inyo? Hindi po. Kayo ang mismong inaantay ng ating Panginoon na isurrender sa Kanya ang iyong buong buhay at hayaan mo, ipaubaya mo sa Kanya na Siya ang gagawa ng programa para sa iyo kagaya ng ginawa niya sa akin. Dahil noon, sinabi ko, nung namatay na ako, yung sinasabi ko nun sa inyo, anong sabi ko? Lord, ipinapaubaya ko na po ang buhay ko sa inyo. Ikaw na po ang gumawa ng programa para sa akin. Nasa record na nasa morgue na ako. Nasa record ng hospital. Ilang bisis ko nung nabanggit ito. Kaya doon sa mga paulit-ulit na nakakarinig nito, inulit ko lang po ito. Ayun. Ng pahapyaw para malaman lang. Nakaisang linggo na ako sa morgue ng hospital. Pero ito ako ngayon. Nagtuturo sa inyo ng dapat ninyong gawin. Walang makakapagligtas sa inyo kundi ang sarili ninyo. Walang ibang papakinggan na dasal ng ating Panginoon, ikaw mismo. Kasi doon niya masusukat kung ang puso mo ay talagang nakadedicate sa Kanya. Kaya siguro, hanggang ngayon buhay ako dahil gusto pa niya sigurong ituro ko sa inyo ang dapat at tama na paglapit sa ating Panginoon. Sinabi ko na po sa inyong lahat, wala pa sigurong nakaranas sa inyo yung naranasan kong kahirapan. Sobra-sobra po yun. Hindi ko ma-imagine. Yung tipong talagang gustong-gusto mong kumain, wala kang makain. Yun po. Kaya kung pananampalataya at pananampalataya ang pag-uusapan natin, hindi na ako makikipagdebate sa inyo. Dahil ito ako ngayon, napatunayan ko sa sarili ko na ganun ka-epektibo yung isurrender mo ang buong buhay mo sa Kanya at hayaan mong Siya ang gumawa ng programa para sa inyo. Anyway, mahaba na po tayo at ito po, relo ko. Mag-comment lang po kayo dyan kung magkano sa tansya ninyo itong relo ko. Kung magkano sa tansya nyo, i-comment nyo po dyan. At susunod na vlog ko, i-announce ko kung sino yung nanalo. Kung sino po yung nanalo. At ganun lang po. So, imaginin mo, yung hampas lupa at patay gutom, ngayon, ay nagbibigay sa inyo, nahuhulaan nyo lang itong presyo ng relo ko at magbibigay ng 1 milyon. Ay samantalang dati, ni ultimong pambili ng asin wala. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Tuloy lang po yung ating pananampalataya at pag-asa na ang swerte po ay darating na sa inyo. Katunayan, on the way na po yung lagi ko sinasabi rito na darating na swerteng walang katapusan sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.